Magandang araw sa inyong lahat. Luzon, Visayas, Mindanao, sa aking mga followers, sa aking mga viewers, lalong-lalo na sa aking subscribers dito sa aking channel, YouTube Kalyaw Kasabong TV. Nandito naman ako ngayon sa araw na ito ngayon, magbigay naman ng konting tips, sampul kuriba sa inyong mga baguhan pa lang na mahilig din mag-alaga, magpapalahit ng manok. Kasabong, itong hawak ko nga manok, ito siya ang process sa hatch at saka yung regular ko nga winner. Ito siya. Dito sa pagpalahi natin ng manok, sarili ko lang kung opinion may advice ko sa inyo. Kapag hatch ang inyong inahin, huwag nyong palagi na lang na ipare sa hatch palagi. Ihanap din nyo ng ibang linyada, katulad ng pwede ang sweater, kelso, o ano man yung mga linyada na nagpanalo. Kasi kung ibalik-balik nyo, kahit ang hatch nyo, mahusay itong hatch, magaling ito sa dikitan sa baba, ma-inbreed kasi ang tawagin yan. Mapag-iwanan talaga din tayo sa ibang magmamanok. Kasi dito sa isa ka manok, hatto lang, kahit winning line yan na linyada na yan, kapag iyan lang ang ipaikot-ikot natin, iparis-paris ang isa kalinyada sa kanila, ang mga anak yan lang gagamitin natin paglaro. Medyo habang tumatagal kasi yan, hihina na ang mga performance niyan. Yan totoo. Pero kung ang katulad na babae nitong linyada na hatch, i-cross ito halimbawa sa sweater, pwede sa Gilmore, kahit anong linyada, basta hindi kasing dugo niya na hatch, mas lalo nga gumaling, mahusay nikipaglaro. Yan po. Ngayon kung sa gustuhin nyo lang magpuro, kinauupuro, pwede naman yun. Magpuro kayo, kaya lang nagkadepende na yan sa diskarte nyo. Kasi kung ang mga purong-puro na talaga, halimbawa ang ito nanay siya, ang anak ibalik mo dito, tapos yan lang pabalik-balik mo ang mga anak nito, ang magkakapatid, ang lalaki at babae, pag-asawahin mo rin, hindi rin maganda talaga karamihan ang kalabasan. Kasi bakit di ko nasabing hindi maganda ang kalabasan? Nandoon na yung mga pintas, kapansangan na magsiglabasan, hindi dahilan na sa incubator. Kasi daming nagsabi sa akin sa incubator lang daw yung mga kabig-kabig niyan, mga piki, ang mga paa, hindi yan. Karamihan lalabas yan sa mga sobra nang na-inbreed, na sila na lang habang tumatagal magsiglabasan na yan. May mga tawag nito yung reject na ang pitso nila, parang di na pantay ang pitso, parang lumihis na ang pitso, antuka, hindi na diretso to, tabingi na. Yan ang nasubrahan na sa ka-inbreed yan, sa katagal ng binalik-balik. Pwede lang yun kung balik ito ang anak nito nga lalaki, pwedeng ibalik mo sa kanya. Pero kung ang mga anak nito nga babaeng lalaki, pagparisin mo, tapos ang mga anak ding babaeng lalaki, apo na nito, yan pa rin ang pagparisin mo. Yan talaga ang madami na ang reject yung kalabasan. At saka doon na yung makita mo nga umiba na ang estilo pagdating sa laro sa isa ka manok. Pero katulad nito, linyada na hatch, kung parisan ko ito ng mga sweater ko, na try ko na itong parisan kong sweater, ang unang anak nito okay talaga, mahusay maglaro. Nagkadepende yan sa atin. Kaya dito sa aking mga content, sa aking pinapalabas dito sa aking channel YouTube Kalyaw Kasabong TV, ang tinuturo ko lang dito sa inyo, ina-advise ko sa inyo, nisishare ko sa inyo, yung pinagdaanan ko lang. Yan ito. Kasi tayo nga
mga magmamanok, nagpapalahi, nag-breed, kanya-kanya ang diskarte natin sa manok. Pero masubukan nyo yan, sinasabi ko, kung ang isa kalinyada sa manok mo yan lang pagparis-parisin, tulad nito ang kapatid nito iparis mo dito, tapos ang mga sisiyo din nila, ang babae galaki pagparis-parisin mo lang o kaya ibalik mo rin dito sa lulad nila. Doon kayo maniwala sa akin, magkaroon og diferensya yan. Mahina ang pakpak, tutukod na ang pakpak pag na kapagod-pagod, ganun mangyari. Pero kung sa mga hanggang balik ka lang sa ama, ang anak na babae ibalik mo sa ama, okay lang yun. At saka importante talaga, huwag nating patagalin ang pagpaulit-ulit sa ating mga manok. Walang pinagkaiba yan. Tandaan nyo sa ulam. Ngayon, inuulam mo ngayon, ang putahe mo ngayon, tawag dito paksiw na isda. Mamaya namang hapunan, paksiw na isda. Bukas ganun pa rin, sa loob ng isang buwan magsasawa ka na rin, mahina ka na rin kumakain, sawang-sawa ka na, gusto mo naman rin na iba nga klaseng pagluto. Yan ang totoo niyan. Para lang din itong ulam sa pagtimpla-timpla, kaya tinawag itong pagtimpla-timpla, yung tinawag ang process, parang makuha natin ang timplada na kung pa, anong gustuhin natin na halimbawa timplada sa recipe, kung nagustuhan natin, yan ang balik-balikan natin na doon tayo kakain sa kanyang tindahan, sa restaurant niya. Pero sa tingin natin na medyo hindi natin type ang pagkaluto niya, hanap tayo ng iba na mapagbilhan ng iulam natin. Ganun talaga, ganun din ang pagmanok, ganun din ang mamimili sa manok. Kapag nakabili na sa iyo ang isang tao na lugi siya, hindi man lang siya nakatikim ng panalo, maghanap na yan ng iba nga na papalahi ng manok. Doon naman yan siya mo try na try lang yan. Kung asaan ang nakuhaan niya, ang nakabawi siya sa laro, sa labanan, doon siya magbalik-balikan niya yan. Doon na lang lagi siya niya. Yan totoo. Kaya dito sa manok, pag-alaga, parang hindi tayo dito mapag-iwanan. Iwasan natin yung mga ganyang na pag-breed, pagpalahi na ngayong taon na ito, sila ang pinagsama mo, hanggang na lang next year din sila pa rin ang linyada. Kailangan ang lahat may pagbabago. Yan ang totoo. Ang tinawag ko, lahat may pagbabago. Kahit ang dating paliwanag niyo, tingnan nyo ang dating mga linyadang limon, pinaunang linyada ng mga limon hanggang ngayon ginagamit pa rin sa malaking breeders yan. Necrosis ang limon, di talaga giwala yan. Pero necrosis yan, malaki na ang pinagbabago kasi kung alin ang mga mahusay mga bagong linyada, hindi pare sila sa limon. Yan ang totoo dito sa pagpalahi manok. Kasi ang manok may kalumaan din, pero ang kalumaan sa isa ka manok magkaiba ang gamit. Kung may kalumaan na itatapon na lang natin, pero dito sa manok napakinabangan pa ng matagal natin kasi kahit lumang linyada sa manok, kung linyadang nagpanalo, gagamitin pa rin natin yan, iparis natin sa mga bagong linyada na mga mahusay din maglaro ng mga nalagin, parang lalong gagaling sila pagdating sa laro. Ganun yan ang ginagawa talaga sa pagpalahi ng manok kung nagpapalahi tayo. Pero kung namimili lang tayo, piliin natin ang nagpapalahi ng manok na pagkukunan natin ng gamitin natin panglaro na lamang sa panalo kaysa talo. Yan ang importante dito. Kung lahat na laro sa labanan may talo talaga tayo, pero pinaka-importante hindi tayo madalas matalo. Mas maganda madalas tayo matalo.
kung natalo man tayo ngayon, bukas sunod-sunod ang panalo natin. Yan ang pinakamaganda niya. Kung tatagal tayo sa sabong tulad sa akin, hindi ko tatagal. Mula bata pa ako nag-breed, nag-alaga na ako ng manok. Naglalaro na ako pagdating sa industriya sa sabong, pero hindi ako tumigil. Tumatanda na ako sa laro sa manok kasi marunong akong magdala. Bukod marunong akong magtimpla sa mga linyada gagamitin kong mga personal kong panlaro ng mga manok. Piling-pili ang aking mga inahin, ginagamit materialis, pati ang aking mga lalaking pagpalahi. Piling-pili, yan ang pinakamahalaga dito. Marunong tayong pumili sa linyada na lamang sa panalo kaysa talo. Hanggang dito muna ako kasabwang. Bukas ulit naman, ibang topic na ipaliwanag ko sa inyo. Maraming salamat sa inyo lahat. Thank you. Bye-bye.